Magandang araw po dahil magtatanghali dito po sa Manila, November 1 ng ating 2021. Okay? Kamusta na po ang ating mga kababayan sa buong bansa kahit na holiday today pero marami pong mga nangyayari. At siyempre sa ating pong mga kababayan na nasa ibayong dagat, kamusta na po kayo? Ngayon po yung ating pag-uusapan ay itong patuloy na nangungunang resulta sa survey kay Bongbong Marcos. At isa rin sa pangalawang topic nating pag-usapan ay itong issue naman ho sa panawagan na mas maagang debate para daw maagang makilala ang mga kandidato kung ano ang kanilang kakayanan. Okay? So maganda yan. Pero bago ang lahat, like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. Ano po? Para update po kayo sa mga nangyayari. At yung notification bell, pakipindot lang po ninyo para anytime kung ano man po ang ating i-upload o mag-live tayo agad-agad kahit sa ano yung ginagawa, malalaman nyo na mayroon pong mga bago. Okay? Sige. Unahin natin itong mga survey kasi ang lumalabas po ngayong umagang ito, maging sa Mindanao, yung tinatawag na Kalye Survey, yung on-the-spot survey sa kung saan-saan lugar. Nangunguna pa rin po si Bongbong Marcos. Ito ay naunang ginawa dito po sa Metro Manila at kung saan-saan lugar na lagi nga siyang nangunguna, sinusundan ng ibang mga presidential candidate. Pero umabot na po ng Mindanao itong Kalye Survey na ito dahil ito yung patok ngayon dahil nga ho kasi walang gastos, on the spot, tinatanong tao. Minsan may dalang mga picture, yung 6 o kung ilan yung kandidato, itatanong lang nila kung sino ang kanilang kandidato, itinuturo si Marcos o yung pinapangalanan. So yun ho yung on the spot eh. Hindi katulad ng ibang mga survey na dala ng ibang company dyan, may mga tanong tapos hindi natin alam kung sino nasa survey. Ito, sa kalye. So kung sino madaanan nilang umpukan ng tao, tatanungin, doon ho, kaya on the spot. At pinasasalamatan po ni Bongbong Marcos itong ganitong ginagawa dahil ito anya ang kanyang nakikita na malinaw na basihan na yung taong bayan mismo ay nagsasalita. Compare nga dun sa ibang mga survey na hindi mo alam kung sino ang tinatanong. Ay ito nga pong Kalye Survey, on the spot nga, tulad na sinabi ko. Pangalawa, ito po'y ginagawa rin ng simpleng tao or supporters. So ayan ho. So lahat po ng mga kandidato nandyan ho sa, halimbawa may dalang isang board na maliit, nandun lahat ang mga pangalan at picture ng kandidato. Ituturo na lang nung tinatanong kung sino ang gusto nilang maging presidente. So maganda yon dahil biglaan. At saka hindi mo alam kung sino yung sinosurvey. At marami ito. Parang ngayon everyday na lang nagsosurvey. May survey sa social media, meron sa media, at ito nga ho sa kalye. Pero itong survey sa kalye, ang pinasasalamatan ni Bongbong Marcos dahil ito raw ay malaking tulong sa kanya. Dahil sa tingin niya, kahit sa mga dyaryo, sa mga telebisyon at iba pang social media, ay hindi raw siya masyado napapag-usapan dahil baka daw pinapaboran yung iba. Parang ganon. Parang ibig sabihin, mas gusto niya yung taong bayan na supporters ang nagbibigay sa kanya ng feedback tungkol dito. So, ito na po yung bagong galawan ngayon. Noong araw, walang kalyeng survey. Ngayon, meron na nga po. At napakadaling gawin ng ating mga kababayan. So, abangan po ninyo kung ano po ang mga magiging resulta dyan sa isyong ito. At tulad ng sinabi ko, pangalawa yung ating pag-usapan po ay itong panawagan na maagang debate. Ito po ay sinasabi ni Congressman Ace Barbers ng Surigao, Congressman Mike Defensor ng Quezon City, at saka po ni Congresswoman Lucy Torres Gomez ng Ormoc. Dahil nga sa ito yung pagkakataon para makilala ng mas maaga ng taong bayan itong mga kandidato at kung ano ang kanilang kakayanan at masasabi sa mga isyong napapanahon na dapat ay paghandaan at bigyan ng solusyon kung sakali sila ay bigyan ng pagkakataon. So ang ganda nga po nito. Kaya ho gusto nila at papabor din ito sa mga tao dahil nga sa, alam niya, ngayon po ay nag-iingat ang marami. Kahit na may nagpatawag ng meeting o anumang okasyon ang mga kandidato, hindi ganun kadaling magdesisyon ang mga tao na kaagad ay magpunta or umattend ng meeting dahil nga sa pinangangambahan yung COVID. So dito ho sa debate na ating makikita sa telebisyon, maridinig sa radyo, or sa social media, malaki po ang tulong nito sa kaalaman ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Kaya maganda ito. Pero tulad po ng aking pagkakaalam,
usually ginagawa ng COMELEC bilang silang sponsor ng debate, dahil yun ay para bahagi ng pagpapakilala, ginagawa ito pag talagang yung time po ng kampanya na talaga. So pag yun po ang susundin, medyo matagal pa kasi February ho mag-uumpisa yung kampanya hanggang May 7. 3 months nga ho sa national. So matagal pa. Pero ang panawagan po nito mga kongresistang aking nabanggit, at ako naniniwala maganda yan, ngayon pa lang. Sa halip na sila ay umikot ng umikot, Operation Pakilala, so kung live yan at debate, doon natin makikilala ang kanilang mga sagot at programa tungkol sa problema ng bansa. At palagay ko mas mabilis makakarating ito sa taong bayan nationwide at maging sa abroad, at mas mabilis ding mapapag-aralan ng mga botante kung sino itong mga kandidatong ito. Kasi pagka umikot sila ng umikot by province o by region, mga taga doon lang nakakarinig nun eh. Yung kasing lumalabas doon sa mga social media ng kanilang kakampi, hindi natin alam kung yun eh, yung ba talaga ang sinabi, baka ho yun eh, may dagdag bawas, di ba? So iba yon. Kasi alam mo naman, yung mga propagandista na kasamang media at vlogger nitong mga kandidatong umiikot na ito, limitado ang galaw niyan. Siyempre, pwede nilang i-adjust yung sinabi kahit hindi sinabi dahil pinapabura nila eh. Samantalang kung on the spot din ang tanong, question and answer at debate on television or social media, abay, alam na alam natin yan. Bawal ang kodigo. Lahat alam niya kung ano ang dapat sagot at ang mga tanong na dapat ay may paliwanag na mabuti. Kaya ang pagkakataong ito, kayo rin po aking tinatanong, kayo hubay sang-ayon sa maagang debate ng mga kandidato. Siguro sa local, kahit medyo maliit sila, local naman eh. Pero itong national kasi importante dahil buong Pilipinas. At sa abroad, mga OFW ay boboto sila sa national. So mahalagang malawak ang information dyan. Kung gagawin ito ng December pa lang or January, di mas maganda. Kung nakakapag-sponsor ng debate ng 2 beses ang COMELEC, yung pribadong sektor, baka pwedeng gumawa na rin yung mga network ng television na mag-debate na hanggang maaga. Hindi masama. Basta wala namang mga lalabaging mga batas. Basta huwag lang sasabihin mangampanya na o bumoto sila. Kasi ngayon, hindi pa ho pwede. Pag nagsabi ka ng vote me o kaya iboto mo siya, hindi ho pwede yun dahil kasi hindi pa ho kampanya. February pa yon. Pero pag plataforma lang at yung problema ay pag-usapan, palagay ko walang violation yan. Actually, kailangan. So muli, inuulit ko, kayo po ay pwede mag-comment dito sa isyong ito. Yung consistent na laging number 1 si BBM sa mga survey, especially sa Kalye survey, pwede kayong mag-react dyan. At itong ang pangalawa, maagang debate na kaalagay ko kailangan. At syempre, kasama na ho dyan yung pinag-uusapang palakasin ng ekonomiya, magkaroon ng trabaho ang Pilipino, ayusin ang problema sa pandemya para tuloy-tuloy na makarecover ang Pilipino. Higit sa lahat ay magkatrabaho ang maraming walang trabaho, hindi lang ho dito sa Pilipinas o hindi lang ho dito sa Metro Manila, sa buong bansa. So, pansamantala, hanggang dyan muna po ang ating muling pag-uusap at basta anuman po ang mga bago, sigurado po ipaparating ko sa inyo dito po sa channel na ito. Muli, huwag niyo kalimutan, subscribe and like at saka po yung subscribe para ho sigurado na na-update po kayo. Gandang araw po. God bless sa ating lahat.